Hello, hello, hello. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang araw po. Ito muli si Teacher Jerry A. Java at ang ating topic o paksa ngayon ay tungkol pa rin po sa campus journalism o pamamahayag pang-campus at ang ating topic ngayon ay tungkol sa pagsulat ng editorial o pangulong tudling. At muli ako po si Jerry A. Java. Ay isa po akong sa hindi not to brag, I was a national awardee for Outstanding School Paper Advisor last NSPC 2023. So let's get it on. Naririto po ang ating mga expectations, goals. We need to know, kailangan natin malaman kung ano ba ang editorial, ano ang mga layunin ng pagsulat ng editorial, mga katangian ng mabisang editorial, bahagi ng editorial, at saka magbibigay din tayo po no, ng halimbawa ng editorial, at saka karagdagang mga tips sa pagsulat ng editorial. At ilang mga pangwakas na paalala o reminders. Ano nga ba ang editorial o pangulong tudling? Ito ay isang mapanuring pagpapakahulugan ng kahalagahan ng isang napapanahong isyo o pangyayari upang magbigay ng kaalaman, makapagpaniwala o makalibang sa mambabasa. Andyan po no, kailangan po andyan po ang ating sinusulat po ay tungkol sa isang napapanahong issue, timely, relevant issue. Kung ano yung issue sa pamayanan no, sa Pilipinas, sa ating bansa. Yan po ang ating ginagawa ng issue o opinion o kuro-kuro. Ito ay isang komentaryong nagpapayo, nagtuturo, pumupuri, tumutuligsa tungkol sa kahalagan ng isang pangyayari. Yan po, nandyan po ang apat na layunin ng isang editorial. Ito ay maaring magturo, to inform, to instruct, or pumupuri, to praise, tumutulugsa, to critic, and then of course to praise, to convince people, no? To persuade. Bagamat ang editorial ay sinulat na isang kasapi lamang o isang tao lamang po ang sumusulat ng editorial, ito ay paninindigan o opinion o stand o posisyon ng buong patnugutan at ng pahayagan. Kaya ang editorial po sa newspaper po no, ay wala po siyang pangalan na kung sinong sumulat diyan kasi ito po ay nilalaman niya, ito ay mga paniniwala o stand ng buong ng lahat ng mga kasapi o miyembro o staff o members ng editorial board. Kaya walang pangalan yan. Hindi katulad ng sa column, yun ay may pangalan po no ng tagasulat kasi yun po ay personal na opinion nila. Ang iba ito sa editor's note na kung saan ito'y bukas para sa lahat ng mambabasa. Ito ay maaring introduksyon na rin ng mga nilalaman ng pahayagan. Iba po ang editorial sa editor's note. Bakit nga ba tayo sumusulat ng isang editorial? Ano-ano ba ang layunin ng editorial? Ito ay upang magpabatid, magpakahulugan at pumuna. Oh, yan. Upang magbigay puri, magpaunawa, manlibang, magturo o manuligsa. At upang magpahalaga sa isang tanging araw, tao o lunan. Tao o lugar. Yun po ang ating mga layunin, no? Para sa pamahayagang pang-campus naman, bakit pa tayo gumagawa ng editorial sa pamayagang pang-campus? Ang editorial ay dahil ang editorial nga ay sumasalamin sa mga gawain ng mga mag-aaral na walang kinikilingan. Okay, wala tayong pinapanigan. Ito ay tumutuligsa sa mga isyu sa pananaw ng mga mag-aaral. Ang mag-aaral ay maaaring tumuligsa sa mga kung ano-ano sa paaralan, no? Maybe against sa kapwa mag-aaral. Ito pwede ding against sa teacher, against sa sistema, against sa administration, pwede din po yun. Basta ba lamang ito ay backed up by facts, no? Pwede yan. Kasi ito ang editorial nga ay tinatawag nating boses ng pamahayagan. Ito ay maaring tumalakay hindi lang pang nasyonal kundi pati lokal o pang campus ng mga hinaing o mga reklamo, no? Yan.
Inaakalang ang mga lokal o pang-campus na concerns o problema o issue ay bahagi ng pangkalatang pang-national na concerns. Ano nga ba ang katangian ng isang mabisang editorial o epektibong editorial? Kay ito ay may kapangyarihang humikayat o magkumbinsi ng na maniwala ang isang mambabasa sa iyong opinyon. Kawili-wili at maliwanag ang paglalahad. Kawili-wili ito ay interesting, no? At saka maliwanag, klaro kung ano ba ang problema at saka ano ba ang pinuputok ng butsi mo. At ano ang gusto mong mangyari. At of course, kailangan may sagot o may solusyon. Makatarungang pangangatwiran at pagpapasya. Mangangatwiran ka, tapos ay magpapasya ka, pero dapat ito ay makatarungan. Just, fair, logical, rational. Ito ay may kaiklian at hindi masalita. Tulad ng sa news writing, ang editorial writing po, no, kailangan ito ay maikli lamang po. Hindi tulad sa column na maaring mas mahaba kaysa sa editorial. Ito ay may kaiklian, maybe 300 to 500 words at hindi masalita, not verbose. Iisang paksa lamang ang tinatalakay. Huwag pong lumabas sa topic. Don't go out of the topic. Hindi nagmumura, nangangaral o nagsisermon tulad ng you do not preach tulad ng sa pare, doon sa simbahan, tulad ng tulad ng nanay natin no na palang tumatalak-talak-talak, hindi po ganyan ang editorial. Sa editorial po as a writer, sinusulat lang po natin ang ating opinion, pero hinayaan po natin ang mambabasa na mag-isip para sa kanilang sarili po. Hindi po natin sila minumura o pinapangaralan o sinisermonan. Narito naman po ang mga bahagi ng editorial. Of course, kailangan ito ay may panimula, katawan at saka wakas. Dito po muna tayo sa panimula o introduction. Ang panimula po ay ginagawa sa pamamagitan ng paglalagay po ng news peg o balitang batayan o hypothesis o hypothesis. Kailangan meron kang news peg kasi tulad ng sinabi ko kanina po, ang editorial ay kailangan tumalakay sa napapanahong issue. Kung ano yung bagong o trending na issue o kaganapan. Yan po ang hinahanapan natin ng opinion. At tapos po, kailangan, pagkatapos may sulat mo ang news peg o ang issue, kailangan mong ilagay din, mag-isulat mo ang iyong reaksyon sa balitang batayan tungkol sa news peg. Ano ang reaction mo? Ikaw ba ay nasayahan? Yan. Nagagalit ka ba dyan sa issue? Dito may halimbawa tayo ng panimula, no, na may news peg at saka reaction. Ang reaction ay opposition, andyan po it is written in bold. Halimbawa, ang mga bagong patakaran ng punong guro na nag-uutos sa mga mag-aaral na nahuli sa klase na mag-aral muna ng leksyon sa silid-aklatan habang sila ay naghihintay sa susunod na asignatura ay isang matalinong pasya. Yan. Ang news peg, andyan po ay nagkaroon po daw ng policy ang principal na lahat ng mga latecomers ay pinapastady po muna sa library. Yan. Tapos ang reaction, naniniwala ka na ito ay you agree, no? Na agree ka na ito ay isang tama at matalinong pasya ng principal. Isang malaking karangalan para sa paaralan na ang mga batang mamamayag ay muling nanalo sa paligsahan sa pagsulat. Andyan po, ang issue o news peg ay tungkol sa pagkapanalo ng mga campus journalists. And then, ang yung reaction ay ito ay isang malaking karangal. So, ikaw ay nasiyahan. You are proud. Narito po na sa mga paraan ng panimula. Paano ba dapat isulat ang introduction? Maaari kang magtanong, no? Halimbawa, ano ang nangyari tungkol sa pinalabas na palibot liham o circular ng DepEd na nagbabawal sa pagtataas sa matrikula? You can ask a question. Pwede ka ring maglagay ng payak o simple na paglalahad ng paksa. Ilalahad mo lang kung anong nangyari. Halimbawa, nagbabalak na naman ang pamahalaan upang humiram ng pera sa ibang bansa. Napapanahon na upang tayo sumalungat sa binabalak ng Pangulo. Yan. Maaari ka ring magsalaysay ng isang pangyayari o isang insidenteng may kaugnayan sa paksa related, connected.
Halimbawa, masigla at maayos ang kick-off program na idinaos ng Supreme Student Council noong Oktubre 5 bilang paghahanda sa World Teachers Day noong Oktubre 5. Maari ka ring maglagay ng pagsipi o quote. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroroon si Abel na iyong kapatid? At sinagot niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Yan ay mula sa Genesis 4:9. Ang katanungang ito na ilang araw na taon na ang nakaraan sa Hardin ng Eden ay hindi pa nawawala ng kahulugan. Ito rin ang katanungan na naisagutin ng mga mag-aaral ng Bukidnon State University ng, yan, my quotation, sayings, proverbs. Pwede ka ring maglagay ng kapansin-pansing panimula. Ganitong araw rin, 18 taon na ang nakaraan ng ang mga sibilyan, bata, matanda, babae, lalaki, madre at pari ay nagsasama sa EDSA at sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga bulaklak at ng pagrosaryo ay naibagsak nila ang isang mapanghimagsik na Pangulo. Yan. Pwede ka rin maglahad ng mga kuro-kuro o opinyon laban o sang-ayon sa isang paksa. Paglalahad ng mungkahi o suhestyon. Sang-ayon kami kay DILG Secretary Mar Rojas na dapat magtulong-tulong ang lahat sa pagsugpo ng krimen. So, inuna mo ang iyong opinion, saka siguro naglagay ka ng iyong newspeg. Then, dito na tayo sa body o katawan ng editorial. Ito'y naglalahad ng mga tala o statistics, no? Andito na yung mga ebidensya mo o pruweba, ideya o paninindigan, at saka paninindigan mo o opinion mo laban o sang-ayon sa paksa. Pwede kang against or for a topic or an issue. At saka, last, yung pangwakas o konklusyon. Bago ka magwakas, kailangan maglagay ka muna po ng iyong solusyon o mga sagot. Maaring isang pagpapatibay sa kuro-kuro, mga tagubilin, suhestyon o mga mungkahi. Narito ang isang halimbawa ng editorial, no, na mayroong mga bahagi. Lakihan ang budget para sa edukasyon. Ito ay hango mula sa Philippine Star ngayon, updated June 3, 2009. Sa title ng iyong editorial, ang title mo po ay dapat meron ng iyong stand o paninindigan, meron ng paninindigan. So, anong gusto mong mangyari? Anong gusto mong gawin? So, ang gusto mo ay lakihan ang budget. So, isulat mo dyan, lakihan ang budget para sa edukasyon. Yan ang gusto mo mangyari. Maayos at matiwasay daw ang pagbubukas ng klase sa public school noong Lunes. Sabi ng Department of Education, DepEd, nasa 19.46 milyong estudyante ang nagbalik sa mga school at sabi ng DepEd, very smooth and orderly ito. Wala raw silang naranasang extraordinary problem sa pagbubukas ng klase. Sabi ni DepEd Secretary Jesly Lapus, natutuwa siya sa magandang resulta ng pagbubukas ng klase. Napaghandaan daw talaga ng departamento ang opening. Pinuri ni Lapus ang matumulong sa kanilang uplan balik eskwela. Maganda naman at tagumpay ang programa ng DepEd para sa matiwasay at maayos na pagbubukas ng klase. Ganito nga ang hangad ng mga magulang, ang matiwasay na pagbubukas ng klase. Pero, mas may maibibigay pa ang DepEd na labis na mahalaga hindi lamang sa mga magulang kundi lalo sa mga estudyante. At ito ay ang pagbibigay pa ng mahusay na edukasyon, maayos na pasilidad at iba pang na makatutulong sa mga kabataan para maabot ang mataas na karunungan. At ang mga nabanggit ay maibibigay lamang ng pamahalaan sa pamamagitan ng DepEd kung maglalaan ng malaking budget. NG lang po yung hindi po NANG. Kung may malaking budget allocations ang DepEd, makatitiyak na may magandang kinabukasan ang mga kabataan. Sa pagbubuhos ng budget para sa edukasyon, maraming kabataan pa ang matututo at sila ang mag-aambag ng malaki para umunlad ang bansang ito. Maliit lang ang budget para sa edukasyon ngayong 2009, nasa 160 billion pesos. Mas malaki pa ang naka-allocate para sa mautang at bayarin which is 600 billion pesos at ganun din para sa IRA na 260 billion pesos. Ito na ngayon yung mga ebidensya mo. Sa budget na 160 billion, lumalabas na ang gastos ng gobyerno para sa isang estudyante sa loob ng isang taon ay 138 pesos lamang. Samantalang sa ibang bansa sa Asia, kagaya ng Thailand, Singapore at Japan, ang bawat estudyante roon ay ginagastosan ng gobyerno ng 853
1,800 at 5,000 ayon sa pagkakasunod-sunod. Mas malaking hamak ang inilalaan ng gobyerno para sa edukasyon ng mga kabataan. Hindi lamang ang kaayusan at katiwasayan ang dapat ipagkaloob sa mga estudyante, kundi ang sagad na tulong para sa edukasyon. Sagarin ang pagbibigay ng alokasyon sa budget, iprioridad ang edukasyon. Galit ako. Nga dito ngayon yung mga tips. Una, magkaroon ng kawili-wiling panimula na maikli lamang upang akitin ang mabasa panimula or your lead. Keep it short. 2, pangalawa, buuin ang katawan sa pamamagitan ng paglalahad ng mga katibayan ng maayos at malinaw. Ang katawan, kailangan i-present mo sa katawan ng iyong editorial o panguling tudling ang iyong opinion. Tapos, sa bawat opinion, kailangan ito ay samahan mo ng mga facts o ebidensya, pruweba. Pangatlo, iwasan ang pagbibigay ng pangkalahatang patakaran, general. Huwag po maging vague o general, no? Be specific, be particular. Pangapat, tapusin ng naaangkop. Okay? 5, tandaan na ang pinakamalagang bagay ay ang panimula at ang pangwakas. Mahalaga din naman po yung body o katawan. But, of course, in order to live with a bang, you also end with a bang. Save the best for last kasi nga yun yung ma-remember, babaunin ng mga mambabasa. Panganim, gawing maikli lamang, 300 to 500 words. Huwag mangaral o mag-sermon. Ilahad lamang ang katwiran at hayaan na natin ang mambabasang gumawa ng sariling pagpapasya. 8, sundin ang lahat ng simulain sa mabisang pagsulat tulad ng unity, clarity, coherence, at emphasis. Kaisahan o unity, ibig sabihin, when you talk about a fish, do not talk about a dog. Do not go out of the topic. Linaw o clarity, pagkakaugnay-ugnay o coherence, para maugnay mo ang mga sentences o paragraphs talata, sa bawat talata, kailangan mong gumamit po ng mga transitional devices. Yung subalit, datapwat, sa kabilang dako, yan. At the in o emphasis. Sa emphasis mo, kailangan alam mo kung saan ilalagay yung strongest point mo at saka saan yung stronger at saka strong point. Sa editorial po, kailangan mo ilagay o ilahad ang yung mga opinion o points mo in strong, stronger, strongest order. Kasi ang strongest doon na sa bago ka magtapos. Okay? Kasi yan po ang maalala ng iyong mga mambabasa. 9, iwasan ang unang panauhan o first person point of view. Isang panghalip o first or personal pronoun. First person personal pronoun. Bawal po ang ako, akin, ko. Bawal po ang magsabi ka ng sa tingin ko, ako ay naniniwala. Ayan. Bawal po. 10, sulatin ng payak lamang. Pangwakas na paalala, sa pamamayag po, hindi lamang sinasagot nito ang 5 W's at 1 H. What, when, where, why, who, at saka 1 H na how. Kung hindi, hanapin pa ang iba pang kasagutan ng mga tanong tulad ng, ano ngayon? Para ano? So what? Ayan. Bago ako magtapos, ang nakatuong mamamahayag ay hindi lamang magaling na first draft writer, ngunit isang magaling na rewriter. Kasi sa pagsusulat po, hindi ka lang po nagsusulat lang, no? Kaya ikaw ay kailangan sumulat, paulit. Rewrite. Practice makes perfect. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig.